What's up mga boss? So ngayon ay naghahasa tayo ng ating itak dahil magdadamo tayo sa harap ng bahay. So actually kanina ko pa to hinahasa tong itak na to. Naisipan ko lang videohan kasi kanina makapal na yung kalawang niyan, sobrang kalawang na ng itak dahil nga naiwan namin dito at napabayaan. So ngayon hasain natin para magdamo sa labas. So habang habang naghahasa ng itak, kukwentuhan ko muna kayo ng ating nakaraan, ng ating kabataan. Kumbaga, kwentong 90s. So ayan nga mga boss, umpisa natin kwento natin. So nung bata kasi ako, marami akong nakikitang naghahasa ng itak yung mga kapitbahay ko. Alam mo naman sa probinsya, laging may sukbit na itak, di ba? Alam niyo naman yan. So ayan. So, minsan nanonood ako ng mga naghahasa ng itak. Yan, kasi mga halos araw-araw kami makita naghahasa ng itak So, minsan nanood ako, naupo ako sa harap niya habang naghahasa ng itak. So, kinakwentuhan din naman niya ako. Nakikinig lang ako sa mga kwento niya. Ayan. So, yun. Sa sobrang tagal nahinip na ako. Kalahating oras na ako na nunod sa paghahasa ng itak niya hindi pa rin siya matapos-tapos. So umalis na ako. Tapos yun, naglaro ako. Nakipaglaro ako sa mga kalaro ko. So kung tagal ko rin naglaro. Yan. Siyempre pag naglaro ka, hindi mo yung oras, di ba? So ayun. Pagtapos ko pagbalik ko naghahasa pa rin yung kapitbahay ko. Grabe naman. Ganun talaga sila maghasa ng itak. Hindi nila iiwan, hindi nila tatapusin yan. Hindi sila tatayo, yun. Hindi sila tatayo hanggat yung itak nila hindi puti-puti. Yung wala na talagang kalawang. Yan, ganun talaga. Pero sobrang talas. Grabe. Tapos yung bato na panghasa nila, naku, sobrang nipis na agad. Yung pag-alis ko makapal pa, pagbalik ko manipis na yung bato na yun, panghasa nila. So ganun sila katyaga maghasa ng kanilang itak. So hindi lang itak yung tawag sa amin sanggot. Yan, sanggot mga boss. Yung sanggot sa amin, yung pa-letter C na makapal na ginagamit nila sa niyog yung pang ng tuba. Yan, tuba yung iniinom. Alak yun, tuba. Pero pag binabad mo ng ilang araw magiging suka na yon. Ayun, ganun din. Ganun din sa sanggot na yon. Hindi rin nila iiwan hanggat hindi pumuti, hanggang hindi tumulis. Grabe yun mga kapitbahay namin. Meron din, ginaya ko rin minsan yun Ginaya ko rin maghasa ng ganun. Pero nainip ako. Tinigil ko na. Siguro mga 20 minutes, 30 minutes yan. Okay na yan. Matalas na yan. Pero yung mga kapitbahay ko, hindi nila titigilan yun hanggang hindi puting-puti yung itak nila. Kasi nga, nangingitim yun kapag katagalan. So, ayun. Mga boss, nakaka-relate ba kayo sa kwento ko? Yung mga batang 90s dyan, yung mga lumaki ng probinsya, di ba? So, ayun mga boss. Yan yung mga kwento ko about sa pag-iitak. Yan, marami kasi yung itak na yun magagamit mo talaga sa pagputol ng kahoy, halimbawa mga kahoy, pag magtatayo ka ng bahay, napaka-importante ng itak yan sa probinsya. Tapos pag yung kung tawag sa amin lugit, dito kopra. Yan, Tagalog ng kopra. Yan, sa pagkukopra, napaka-importante din yan. Kapag ka ng niyog, yan. Kaya yung mga itak doon yan, patalasan ng mga itak doon. Yan yung mga tools nila. So, ayan, hindi ko na nga kayang paputiin mga boss. Hanggang dyan lang ang kaya ko. Ayan, may mga itim-itim pa, di ba? So, ayan.
So hanggang diyan na lang talaga ang aking gaya mga boss. Ilang minuto ko na rin yan hinahasa. Hanggang diyan lang talaga eh. Di ko kaya yung ginagawa ng mga kapitbahay ko dati. So yun lang mga boss. Salamat sa panonood. Salamat sa pakikinig. Kung nakarelate kayo sa aking kwento, share nyo na to. Salamat.